Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Nananawagan ng kooperasyon ng Department of Education, Tacloban City Division sa lahat ng mga magulang, guardians at mga mag-aral kasunod na pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong lungsod. Kahapon, naglabas na ng Division Advisory and DepEd Tacloban City kung saan ipinabatid nito na magkakaroon ng ilang mga paghihigpit sa mga eskwelahan sa buong lungsod. Kasunod ng nangyaring pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng San Jose National High School noong June 22. Kabilang na dito ang mahigpit na screening sa pagpasok ng mga mag-aaral sa loob ng eskwelahan. Kaya naman, asahan na nila ang mahabang pila at pagkaantala sa pagpasok ng mga estudyante. Umaasa ang DepEd Tacloban Division na mauunawaan at susuportahan ito ng mga magulang, estudyante at iba pang stakeholders para na rin sa kanilang mga kaligtasan at maiwasan na maulit ang kaparehong karahasan sa loob ng paaralan. Hataw Balita ngayon. Dumagsa ang mga volunteer mula sa iba't ibang parte ng Eastern Visayas na nakibahagi at tumulong sa isinasagawang psychological first aid para sa mga estudyante, magulang at iba pang mga individual na naapektuhan ng nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City noong Lunes. Sa layuning makatulong sa mga biktimang na-trauma sa pangyayari, nakibahagi ang mga mental health professionals, counselors, educators at social workers sa pagsasagawa ng mga intervention activities gaya ng pagbibigay ng emotional support at paghilom sa matinding takot at pag-aalala ng mga mag-aaral, pamilya, school personnel at iba pang mga tao na naapektuhan ng trahedya. Tatagalang isinasagawang psychological first aid hanggang bukas araw ng Biyernes, June 26. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na maaring mag-trigger ng trauma kapag napanood muli ng mga biktima at kanilang pamilya ang video ng nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil dito, nakiusap ang kalihim na wag nang ipakalat pa ang nasabing video maging ang larawan ng nangyaring shooting incident para na rin sa kapakanan ng mga estudyante, mga magulang ng nasabing paaralan. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinopost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures. Samantala, tiniyak naman ng opisyal na mapapanagot ang dalawang minor de edad sa pamamaril sa kanilang ginawa. Narinig nyo pare-parehas yung hustisya, yung kanilang hinahanap. And I think yan ang hinahanap ng sambayanan ng Tacloban or ng buong Pilipinas. Pinaliwanag ko na doon sa current nating batas, may liability naman na nakasaad. Inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin, and I assure them that. Hataw Balita ngayon. Bukas at nakahandang makipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa usapin hinggil sa pag-amyenda na ibaba ang edad ng criminal responsibility para sa mga minor de edad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kaysa sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging bukas na pag-usapan ng panukala matapos ang magkakasunod na kaso ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Bukod sa DSWD, nakahanda rin na makiisa sa isasagawang mga committee hearing ng Kongreso ang Juvenile Justice and Welfare Council at ang Council for the Welfare of the Children na pawang mga attached agencies ng departamento. Hataw Balita ngayon. Sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang 15 anyos na estudyante na isa sa mga namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8, 3 counts ng murder,
frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries ang isinampa sa 15 anyos na binatilyo na ngayon ay sumasailalim na rin sa assessment at evaluation ng prosecutor's office. Na-file na po through inquest proceedings ang criminal complaint against dun sa isang CICL age 15 1 day and above. Samantala, hindi naman kasamang nasampahan ng kaso ang suspect ng 14 na taong gulang pa lamang base sa juvenile justice law. Kasalukuyang nasa kustudiya ito ng City Social Welfare and Development Office at sasailalim sa naaangkop na intervention program. Yeah, the case was referred already, no? Actually, hindi pagsampang tawag doon. We refer the case para mag-imbestiga yung prosecution. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng mga investigador ang posibleng pananagutan ng mga magulang at guardian ng 2 minor de edad na sangkot sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ito'y dahil sa posibleng kapabayaan ng mga ito, dahilan para makuha ng 2 estudyante ang mga baril na kanilang ginamit sa walang habas na pamamaril sa mga kapwa nila mag-aaral. Sinisilip na rin ng mga otoridad ang posibleng paghahain ng kasong kriminal laban sa mga magulang at guardian ng mga bata. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, hinihinalang matagal ng biktima ng bullying ang 2 estudyante na maaaring nagtulak sa mga ito para gawin ang pamamaril. Ang paliwanag yung mga batang yun ay binubuli na dati pa. Para nasobrahan na sila sa pagkabuli ng yung mga siga sa classroom. Kaya pinasok nila. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang isang kongresista sa pagpapanagot sa mga magulang na mga namaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, dapat maparusahan ang matandang nagpamaya. May hataw na balita si Rosalie Cos. Dapat mas mabigat ang parusa sa mga nagpahintulot na mangyari ang trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 estudyante ang nasawi sa pammaril ng 2 menor de edad sa insidente. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hindi mangyayari ang trahedya kung hindi nakarating ang mga baril sa kamay ng mga bata. Dapat anyang parusahan ang mga matatandang nagpabaya. Samantala, inihain ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe ang House Resolution No. 1147. Layo nitong utusan ng House Committee on Basic Education and Culture sa pakikipag-ugnayan sa Committees on Welfare and Children and Health na magsagawa ng investigasyon kung naipatutupad ba ang mga batas at polisiya sa pagpapanatili ng kaligtasan sa mga eskwelahan, anti-bullying at iba pa. Ayon sa kongresista, mayroong mga batas na idinisenyo upang protektahan ang mga anak. Anya, ang tanong, tunay bang naipadala at naipatupad ang mga proteksyong ito sa mga paaralan kung kailan sila higit na kinakailangan? Nauna namang inihain ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang House Resolution No. 1146. Ito ay upang imbestigahan ang mga karahasan sa paaralan kabilang na ang nangyaring pammaril sa Tacloban. May plano ring maghain ng katulad na resolusyon ang makabayan lawmakers. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Ipinagutos na ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso ang pagbuo ng citywide task force na layong masiguro ang pagpapatupad ng maayos na seguridad sa mga paaralan at iba pang public spaces sa lungsod ng Maynila. Pinirmahan na ng alkalde ang isang executive order kung saan inaatasan ng lahat ng local authorities na paigtingin pa ang pagsawata sa mga illegal firearms at armed groups. Gayun din ang agarang pagtugon sa anumang banta ng karahasan at paghahanda sa mga paaralan at komunidad sa panahon ng emergency. Ang bubuing Manila School and Community Safety Task Force ay pangungunahan ng alkalde ng lungsod o ng city administration, katuwang ang iba pang mga ahensya ng Manila LGU. Hataw Balita ngayon. Ginawasan.
Naglabas ng ilang guidelines ng Department of Education upang mapanatili ang ligtas at maayos ng mga paaralan sa bansa. At upang maisakatuparan ito, ayon sa DepEd, mahalaga ang pagtutulungan ng mga eskwelahan, pamilya, komunidad at ng pamahalaan. Para sa mga paaralan, sinimula na ang pagpapatupad ng mas maigpit na mga polisiya gaya ng ID policy at identification protocols. Gayon din ang visitation management system, regular inspection at monitoring. Pati na ang mahigpit na school security procedures at koordinasyon sa lokal na pamahalaan at sa pulisya. Para naman sa mga magulang at komunidad, maaaring suportahan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pangungumusta sa kanilang nararamdaman, pakikinig sa kanilang takot at alalahanin, pagpapaalala na mayroon silang nakatatanda na pwede nilang lapitan at agarang pagre-report sa anumang banta ng panganib sa paaralan. Sa bahagi naman ng mga estudyante, ipinapaalala ng DepEd na hindi sila nag-iisa at maaaring lumapit sa kanilang teacher, guidance counselor, school head, mga magulang o iba pang nakatatanda na inyong pinagkakatiwalaan. At para naman sa ligtas at maayos na mga eskwelahan, patuloy na palalakasin ng DepEd ang proteksyon sa mga kabataan. Mga hakbang para labanan ang bullying at violence prevention programs. Gayon din ang mental health at psychosocial support, pati na ang koordinasyon sa mga LGU, pulisya at partner agencies, at regular na pag-review at pagpapabuti ng safety school systems. Hataw Balita ngayon. Muling isinusulong sa Senado ang panukala na paglalagay ng CCTV camera sa mga paaralan kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, dapat gawing required ang pagkakaroon ng CCTV sa mga silid-aralan at karaniwang pinagtitipunan ng mga mag-aaral. Nananawagan din siya para sa pagdaragdag ng mga security guard at paglalagay ng metal detectors sa entrance ng mga paaralan. Nakikipag-ugnayan na rin ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang sa seguridad sa mga campus. Hataw Balita ngayon. Isang panukalang batas ang inihain ni Senator Sherwin Gatchalian sa Senado na magbabawal sa paggamit ng social media sa mga menor de edad na walang 16 na taong gulang. Layunin ng panukala na maprotektahan ang mga kabataan laban sa mapanganib na content at hindi ligtas na online environment. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2066 o Social Media Safety for Children Act, hindi papayagan makapag-register o makagawa at magkaroon ng social media account ang mga menor de edad na mas bata sa 16 na taong gulang katulad ng ipinatutupad na sa ibang mga bansa. O obligahin din ang mga social media platform na magpatupad ng mahigpit na age at identity verification systems at magsagawa ng regular na pag-check upang matukoy at ma-deactivate ang mga account ng mga underage user. Kasama rin sa panukala ang mga hakbang upang maiwasan ang paglabag sa mga restriction at mapalakas ang gabay ng mga magulang sa paggamit ng internet ng kanilang mga anak. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT, kasama ang DepEd, DSWD, NTC at National Privacy Commission ang mangunguna sa pagbuo ng mga guidelines sa loob ng 70 araw kapag ito ay naging isang ganap na batas. Hataw Balita ngayon. Isang policy analyst na hindi kailangan ng mga bagong batas upang mabantayang mabuti ang kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay Attorney Michael Yusinko, isang policy analyst, kailangang mapalakas ang mga umiiral na batas sa bansa. Anya, may problema ang pamahalaan sa pagtutok sa kapakanan ng mga estudyante, kaya't napapanahon na upang maalarma ang gobyerno sa sunod-sunod na karahasan na nangyayari na kinasasangkutan ng mga kabataan. Malacanang should make sure that this is the narrative that we should all be focusing on. What are we going to do to preserve the welfare or promote the welfare of our learners?
Bukod sa seguridad, malaking usapin rin para kay Attorney Yusinko ang kalidad ng edukasyon na natututunan ng mga kabataan. Ang dapat na nananaig sa usapin dito is paano ba natin tutugunan yung mga problema ng mga kabataan natin sa loob ng paaralan. So isa lang doon yung seguridad, right? Meron din dyan yung nutrisyon. Meron din dyan yung ano ba yung natututunan nila? Sino ba nagtuturo sa kanila? Nakasaad sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies ang learning crisis na kinakaharap ng bansa. Batay sa World Bank 2022 report, 9 sa 10 Pilipino ang hindi nakakabasa at nakakaunawa ng isang simpleng text na angkop sa kanilang edad na 10 taong gulang. Sa kabila nito, binigyang punto ni Attorney Yusinko na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang estudyante ay hindi lamang obligasyon ng gobyerno kundi malaki rin ang pananagutan dito ng mga magulang o guardians. Kita na nga natin na yung mga nangyayari sa learners natin sa loob ng bahay nila, relevant din, napaka-importante din dun sa welfare nila. Right? Anong nangyayari dun sa barangay nila, sa labas ng bahay nila, sa kung saan sila naglalaro, kung saan sila naglalakad. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo na ng Department of Foreign Affairs sa DFA na maaari na makakuha ng visa on arrival ang mga Filipino citizen papunta ng United Arab Emirates UAE. Ayon sa DFA, magsisimula ang bagong polisiya ngayong araw, June 25. Paliwanag ng DFA, maaaring makuha ang visa on arrival sa UAE gamit ang Philippine passport at valid visa, residence permit o green card na inisyu naman ng alinman sa bansang United States, European Union member states, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada o New Zealand. Nasa 100 o 100 dirhams ang halaga ng 14 na araw na pagstay sa UAE at 250 dirhams naman kung magtatagal sa loob ng 60 araw. Hataw Balita ngayon. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 4 pang Pilipino na crew ng MV Epaminondas, kabilang ang naturang barko sa napabalitang hinarang ng Iranian Navy sa may Persian Gulf noong Abril. Sila ay dumating sa Pilipinas noong Lunes ng gabi, June 22 at sinalubong ng mga opisyal ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, OWA at iba pang mga ahensya. Pinagkalooban naman ang mga ito ng financial assistance, temporary hotel accommodation at sumailalim din sa medical assessment. Isa pang Pinoy crew na pawang kasamaan rin ng mga ito ang inaasahang uuwi na sa bansa habang inaasikaso pa ang repatriation ng 3 iba pa. Hataw Balita ngayon. At para naman sa balita, sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Jack Del Campo. Wala naman sa Scotland, United Kingdom. Jack, magandang umaga sa iyo. Global News. Yes, magandang umaga sa inyo dyan, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Narito ang ating Global News. Tiniyak ng International Atomic Energy Agency o IAEA na magpapatuloy ang mga inspeksyon nila sa mga nuclear activity ng Iran alinsunod sa Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos sa Switzerland noong linggo. Nananatili namang tutol dito ang Tehran at iginit na hindi sila nagbigay ng pahintulot para inspeksyonin ang kanilang mga pasilidad at nuclear materials. Narito ang hataw na balita. Tuloy ang nakaplanong inspeksyon ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa Iran sa kabila ng magkakasalungat na pahayag mula sa Washington at Tehran ukol sa mga napagkasunduan sa unang round ng negosasyon sa Switzerland noong linggo. Ayon kay IAEA Director General Rafael Grossi, malinaw na nakasaad sa Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan ng mga Pangulo ng Estados Unidos at Iran
na ang mga aktibidad na may kaugnayan sa nuclear materials at mga pasilidad ay sasailalim sa pangangasiwa ng IAEA. Fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents. Binigyan diin ni Grossi na ang kasunduan ay hindi lamang isang politikal na pahayag kundi isang dokumentong may tiyak na mga probisyon na dapat tuparin ng magkabilang panig. This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA in all letters. Paliwanag pa niya, bagamat may mga nagaganap na war of words o palitan ng mga pahayag sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nananatiling nakabatay ang IAEA sa nakasaad sa kasunduan. Ayon sa MOU, ang paghahalo o pagpapababa ng antas ng enriched uranium ng Iran ay isasagawa sa ilalim ng supervision ng IAEA habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The inspections will indeed take place. Subalit mariing tinutulan ito ng Iran. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, ang pagbibigay ng access sa mga nasirang nuclear facility at mga nuclear materials ng bansa ay tatalakayin lamang sa ilalim ng pinal na kasunduan kasama ang Estados Unidos at kapag naipatupad na ang pag-aalis ng mga sanctions. Sa isang pahayag, giit ni Garibabadi na hindi maaaring gamitin ang media noise upang palabasing na pagkasunduan na ang isang bagay na hindi naman umano formal na naaprubahan ng Tehran. Nauna na rin sinabi ni Iran Foreign Minister spokesman Ismail Baqei na wala pang detalyadong pag-uusap tungkol sa pagpapabalik ng mga inspektor at wala ring plano ang Iran na bigyan ng access ang IAEA sa mga pasilidad na binomba ng Estados Unidos at Israel. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً Samantala, pinabulaanan naman ni Trump ang pahayag ng Tehran at binatikos ang pagtanggi nito sa mga bagay na umano'y na pag-usapan na ng dalawang panig. Giit pa nito, pumayag na ang Iran sa nuclear inspection at nagbabala na kung aatras ito sa usapan ay agad niyang ipatitigil ang nagpapatuloy na negosasyon. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Patuloy na tinutulan ng Estados Unidos ang pagpapatuloy ng nuclear program ng Iran. Sa kabila ng magkasulungat na pahayag ng dalawang panig, nilinaw ni Trump na maayos ang takbo ng mga negosasyon at naniniwala siyang mapipigilan ang pagbuo ng Iran ng nuclear weapons. And now we're leaving Iran with no navy, no air force, no anti-aircraft, no missile capability, no nuclear program. We're leaving them without any nuclear capacity, and they've agreed to that, and we're getting along quite well. Sa kasalukuyan, nakatuon ang mga susunod na pag-uusap sa paglilinaw ng mga detalye ng nuclear program ng Iran, ang kapalaran ng mga nakaimbak na enriched uranium at ang mga kondisyon para sa pag-aalis ng mga sanctions. Inaasahang magpapatuloy sa susunod na linggo ang pag-uusap ng mga kinatawan ng dalawang bansa sa layuning makabuo ng pinal na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Nasa Middle East ngayon si US Secretary of State Marco Rubio upang makipagpulong sa mga leader ng Gulf States at tugunan ang kanilang mga pangamba kaugnay ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran.
Kasabay nito, nanawagan ng Iran sa mga Islamic State na palakasin ang kooperasyon sa rehiyon at huwag umanong umasa sa mga kapangyarihan sa labas ng Middle East para sa kanilang seguridad. May hataw na balita si James Buntuyan. Binisita ni US Secretary of State Marco Rubio ang United Arab Emirates sa kanyang pagdalaw sa Gulf region matapos ang paglagda ng paunang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na naglayong tapusin ang mahigit 4 na buwang digmaan sa Middle East. Kasama sa nakatakdang puntahan ni Rubio ang Kuwait at Bahrain kung saan makikipagpulong ito sa mga leader ng Gulf Cooperation Council o GCC upang talakayin ang mga isyong hindi pa saklaw ng Memorandum of Understanding sa Iran, kabilang ang missile program, mga proxy group at seguridad sa rehiyon. We're going to be completely aligned with our partners in the Gulf. That's why we're meeting with all of them tomorrow. That's why I've taken these trips now. And it's the reason why I'm here. Apart from thanking them for the incredible support they gave us throughout this process, we want them to know and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. Isa sa mga pangunahing agenda sa pagbiyahe ni Rubio ang issue sa Strait of Hormuz. Nauna nang inihayag ng Iran at Oman na pinag-aaralan nila ang posibleng pagpapataw ng mga bayarin kaugnay ng mga serbisyo sa mga barkong dadaan sa strait. Bagay na tinututulan ng Washington. Sinabi pa ni Rubio na inaasahang hindi rin papayag ang halos lahat ng bansa sa anumang uri ng toll o bayarin sa Strait of Hormuz. I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it. That's not going to happen. When we mean open the straits, we mean open the straits free. Umaasa naman si Rubio na tutuparin ng Iran ang mga napagkasunduan noong linggo. Kasunod ito ng magkasalungat na pahayag ng Washington at Tehran kaugnay na pagbisita ng IAEA sa Iran para inspeksyonin ang nuclear facilities nito. This is a temporary measure. It's for 60 days. And as a result, we expect them to live up to the commitments they made in Switzerland. If they don't live up to those commitments, the president has a lot of options at his disposal. Samantala, mariing idinipensa ng Iran ang kasunduan at iginiit nitong hindi ito bunga ng pamimilit o pagpapasakop. Sa isang talumpati sa Azerbaijan, sinabi ni Iranian Parliament Speaker at Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na nabigo umano ang Estados Unidos at Israel na makamit ang kanilang mga layunin sa digmaan. طراحان این تجاوز تصور می‌کردند که می‌توانند از طریق فشار نظامی، محاصره، عملیات روانی و اقدامات تروریستی ملت ایران را وادار به عقب نشینی کرده و معادلات منطقه را به سود خود بازنویسی کنند. آنچه رخ داد با محاسبات طراحان جنگ در تضاد کامل بود. Ayon kay Ghalibaf, ang paglagda sa Memorandum of Understanding ay patunay na ang diplomasya ay nagiging mabisa lamang kapag kinikilala ang karapatan at soberanya ng mga bansa. تفاهم اسلام آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. Nanawagan din si Ghalibaf sa mga bansa sa Middle East na paigtingin ang kooperasyon at pagkakaisa lalo na ng mga Islamic nation sa rehiyon. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که آینده منطقه نه در رقابت فرسایشی بلکه در همکاری‌های ساختاری، اتصال اقتصادی، همگرایی زیرساختی و گفتگوهای مستمر سیاسی شکل خواهد گرفت. ایران با نهایت علاقمندی به همه کشورهای اسلامی خصوصا کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام می‌کند که آماده توافق‌های امنیتی است که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و سرزمین‌های اسلامی
برای تمام سرمایه گذاران امن شده و در برابر دشمنان مشترک خود ایمن شود. جمهوری اسلامی ایران دست برادری و همکاری خود را به سوی همه کشورهای اسلامی دراز می‌کند. Sa kabila ng pagpirma sa paunang kasunduan, nananatiling malalaki ang pagkakaiba ng pananaw ng Washington at Tehran sa ilang mahalagang usapin habang sinusubukang makabuo ng pangmatagalang kasunduan para sa kapayapaan sa Middle East. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Bumuo na ng plano ang United Nations Shipping Agency para mailikas ang mahigit 11,000 marino na na-stranded sa Gulf matapos maharang ang daang-daang sasakyang pandagat dahil sa sigalot sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Inaasahang makatutulong ang operasyon upang maibalik ang normal na paglalayag sa isa sa pinakaabalang waterway sa buong mundo. May hataw na balita si Noel Poliarco. Sisimulan na ng International Maritime Organization o IMO ang malawakang operasyon upang mailikas ang tinatayang 11,000 marino at mahigit 600 shipping vessel na naipit sa Strait of Hormuz dahil sa nagdaang digmaan sa rehiyon. Ayon sa IMO, nakuha na nito ang mga kailangang garantiya sa seguridad at nakumpirma na rin ang mga kondisyon para sa ligtas na paglalayag ng mga barkong maaapektuhan ng operasyon. We announced the implementation of the evacuation framework for the 11,000 seafarers and around 600 vessels that have been trapped in the Strait of Hormuz. This is following the decision of the extraordinary session of the Council that focuses, of course, on the people, which is the most important role that we're playing here. It is how we can support the innocent seafarers that have been negatively affected because of the conflict in the Persian Gulf. Sinabi ni IMO Secretary General Arsenio Dominguez na ang pinakamahalagang layunin ng operasyon ay ang pagtulong sa mga marinong naapektuhan ng tensyon at labanan sa Persian Gulf. Isasagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Iran, Oman, Estados Unidos, iba pang mga bansa sa Gulf at ang kasapi ng maritime industry. This is an incremental process. We have to look at the locations of the vessels in the Persian Gulf. We're working with communication centers as well as the littoral states in order to allow for vessels in batches. What we don't want to cause is any collisions, any accidents. So incrementally, we will see the numbers increasing. Tinatayang aabot pa ng ilang linggo bago ganap na makumpleto ang paglikas sa lahat ng mga barkong naiwan sa rehiyon. Nakipag-ugnayan din ang Oman sa International Maritime Organization upang magtalaga ng mga pansamantalang ruta sa hilaga at timog ng Strait of Hormuz dahil itinuturing na hindi pa ganap na ligtas ang kasalukuyang traffic separation scheme sa lugar. The goal is to evacuate the vessels in a safe manner as soon as possible because the seafarers have already endured a lot of time of hardship in that region. Of course, there's also another corridor that is operational, which is on the northern part of the Strait of Hormuz that has been announced by Iran and that is also alleviating the transit of vessels. Samantala, nilinaw ng IMO na walang militar na mag-e-escort sa mga shipping vessel na kasali sa operasyon. Sa halip, gagamitin ang mga nakasanayang pamamaraan sa paglalayag at pakikipag-ugnayan sa mga Gulf countries para matiyak ang kaligtasan ng mga tripulante. The Sultanate of Oman is leading its implementation and the coordination using the routes on the south part of the Strait of Hormuz. The littoral states are assisting in the notifications to the vessels, but we have not introduced any escorting, any military support to the vessels. Kabilang sa mga panganib na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng pagkakaroon ng mga floating mine at iba pang natitirang banta sa mga tubig ng Strait of Hormuz. Dahil dito, patuloy ring tinatalakay ng ilang bansa kabilang ang United Kingdom at France ang posibleng demining operations sa rehiyon. The main focus I've always said was to evacuate the innocent seafarers. There's still further steps and work that we have to carry out in order to bring transit in the Strait of Hormuz to what it was before the conflict started. But of course, further conversations and negotiations, not only led by the United Kingdom and France, but also that involves countries in the region
to see how those offers of assets that can help in the demining of the Strait of Hormuz can be then introduced at some point. Ang Strait of Hormuz ay dinaraanan ng humigit kumulang 20% ng pandaigligang supply ng langis at liquefied natural gas, kaya malaki ang epekto ng anumang paggagambala sa daluyang ito sa ekonomiya ng mundo. Umaasa naman ang IMO na sa pamamagitan ng operasyong ito ay unti-unting maibabalik ang normal na paglalayag at kalakalan sa isa sa pinaka-estratehikong ruta sa buong daigdig. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Ipinag-utos ni US President Donald Trump sa lalang pananangin sa Estados Unidos dahil umano sa mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina. Ayon kay Trump, hindi tumutugma ang presyo sa mga gasolinahan sa malaking pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Iit niya na posibleng nagkakaroon ng sobrang paniningil o price gouging sa mga mamimili. Nananatiling sensitibong issue sa Estados Unidos ang presyo ng gasolina na pinagmumulan ng batikos sa Trump administration dahil sa epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa ekonomiya ng bansa. Hataw Balita ngayon. Lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia matapos i-anunsyo ng Kiev na nasira nito ang isang mahalagang railway bridge sa Russian-occupied Crimea. Kasabay nito, nabalot din ng dilim ang pinakamalaking lungsod sa peninsula dahil sa malawakang power outage matapos tamaan ng Ukrainian drone attack ang isang mahalagang power substation sa Sevastopol. May hataw na balita si James Hilario. Patuloy ang pag-atake ng Ukraine sa mga mahalagang pasilidad sa Crimea sa layuning maihiwalay ang Russian-annexed peninsula mula sa iba pang teritoryong kontrolado ng Moscow. Ayon sa Ukrainian Special Operations Forces, nasira ang isang mahalagang railway bridge sa North Crimean Canal na ginagamit ng Russia sa paglipat ng mga kagamitang militar, supply at iba pang mahalagang kargamento. Kasunod ito ng mga sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery, energy facilities at mga tulay na nagsisilbing dugtungan ng Crimea sa iba pang sinasakop na lugar. Samantala, nagdulot naman ng malawakang brownout sa Sevastopol, ang pinakamalaking lungsod sa Crimea, ang panibagong drone attack ng Ukraine sa isang mahalagang power substation. Dahil sa sunod-sunod na pag-target ng Ukraine sa Crimea, maraming residente doon ang nais nang umalis sa lugar. Problema na ng Crimea ang kawalan ng pampublikong transportasyon at paghinto ng operasyon ng mga tren at eroplano dahil na rin sa kakulangan ng supply ng gasolina bunsod ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at mahalagang infrastruktura nito. Sa kabila nito, nanindigan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat magpatuloy ang pressure laban sa Russia upang mapilitan itong pumasok sa tunay na negosasyon para sa kapayapaan. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю. Ayon pa kay Zelensky, kailangan ng matapos ang digmaan at kailangan ng makabuluhang pag-uusap upang maabot ang kapayapaan. Sa panig ng Russia, kasunod ng makailang ulit na pagtanggi para sa negosasyon kasama ang Ukraine, sa isang video, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nakahanda ang Russia na makipag-usap para sa kapayapaan, subalit dapat umano itong nakabatay sa mga napagkasunduan noon sa Istanbul at sa kasalukuyang sitwasyon sa larangan ng labanan. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже,
и реалий, самое главное, реалий на земле. 3 ang nasawi at mahigit 20 ang nasugatan matapos tamaan ng isang Russian ballistic missile ang Kryvyi na bayan ni Ukrainian President Zelensky. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, gumamit ang Russia ng cluster munition warhead sa nasabing pag-atake. Nagpapatuloy pa ang pag-atake ng Russia sa iba pang bayan ng Ukraine sa digmaang tumatagal na ng mahigit 4.5 taon. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Libo-libong bahay sa Western France ang nawalan ng kuryente habang nararanasan ng matinding heat wave sa bansa. Ayon sa mga otoridad, mahigit 68,000 mga bahay sa Brittany ang apektado ng power outage. Kamakailan ay naging viral sa social media ang video kung saan makikitang nag-uunahan ang maraming residente sa France na makabili ng mga air conditioners at fans bilang panlaban sa sobrang init ng panahon. Nananatili namang nasa ilalim ng red alert o red heat alert ang mahigit kalahating bahagi ng France kung saan umaabot sa 43 degrees Celsius ang temperatura. Dahil sa matinding init, maagang nagsara ang ilang sikat na pasyalan tulad ng Eiffel Tower at Louvre Museum. Nagbabala rin ang mga otoridad sa mas mataas na panganib ng forest fire at iba pang epekto ng heat wave sa iba't ibang bahagi ng Europa. Hataw Balita Ngayon. Lalong pinalalawak ng North Korea ang modernisasyon ng hukbong pandagat nito matapos i-anunsyo ni North Korean leader Kim Jong-un ang plano ng bansa na bumuo ng mas malalaking barkong pandigma sa mga susunod na taon. Kabilang sa hakbang ang pagpapalakas ng nuclear capability ng Navy ng Pyongyang sa gitna ng patuloy na tensyon sa Korean Peninsula. May hataw na balita si Jovic Bermas. Inilahad ni North Korean leader Kim Jong-un ang plano ng Pyongyang na magtayo ng mas malalaking barkong pandigma at palakasin ang nuclear capability ng hukbong pandagat nito. Ginawa niya ang pahayag habang pinasisinayaan ang bagong destroyer na Choyeon sa daungan ng Nampo, isa sa pinakabagong multi-mission warship ng North Korea. Ayon kay Kim, kasunod ng Choyeon ang pagpasok sa serbisyo ng isa pang destroyer at pagkatapos nito ay ang paglulunsad ng mga 10,000 ton strategic warship sa mga susunod na taon. Target din ng Pyongyang na makagawa ng 2 malalaking surface warship taon-taon sa loob ng susunod na 5 taon bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayaang militar nito sa dagat. Sinabi ni Kim na hindi na lamang para sa depensa ng mga karatig dagat ang Navy ng North Korea kundi pa rin sa mas malawak na operasyon sa labas ng mga teritoryo nito. Kasunod ito ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa Korean Peninsula at ng mga military exercises ng Estados Unidos at South Korea sa rehiyon. Sa kasalukuyan mayroong tinatayang may mahigit 28,000 sundalong Amerikano na nakadeploy sa South Korea bilang bahagi ng kasunduan sa seguridad ng dalawang bansa. Jovic Bermas, humahataw sa Balita Ngayon. Nakumpirma ng mga siyentipiko ang pagkakaroon ng H5 bird flu sa ikalawang estado ng Australia matapos makatuklas ang mga kaso sa mga migratory birds. 2 kaso ang naitala sa Western Australia habang isang posibleng panibagong infection din ang sinisiyasat sa South Australia. I can confirm that this afternoon the South Australian Government was in receipt of information from the CSIRO testing facility from Geelong that a migratory bird, a giant petrel, tested positive that had been located at Knights Beach, Port Elliot in South Australia. Ayon sa mga otoridad, wala pang ebidensya ng malawakang pagkamatay ng mga ibon o pagkahawa ng mga manok at iba pang alagang hayop.
nananatili rin umanong mababa ang panganib nito sa kalusugan ng mga tao sa kasalukuyan. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon at posibleng epekto nito sa industriya ng manukan at mga nanganganib na uri ng hayop sa Australia. Hataw Balita ngayon. Nakumpirma ng France ang kauna-unahang kaso ng Ebola sa kanilang teritoryo matapos magpositibo ang isang doktor na nagmula sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa mga otoridad, nakaranas lamang ng pananakit ng ulo ang pasyente bago sumakay ng eroplano at agad na na-isolate pagdating sa Paris. Nasa maayos ng kondisyon ng pasyente at mababa rin umano ang viral load kaya mababa ang panganib ng pagkalat ng impeksyon. Patuloy namang tinutunton ng mga health officials ang mga nakasalamuhan ng pasyente habang binabantayan ang sitwasyon kaugnay ng patuloy na paggala ng Ebola outbreak sa Africa. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni FIFA President Gianni Infantino na dadalo si US President Donald Trump sa FIFA World Cup Finals sa July 19 sa New Jersey, USA. Ayon kay Infantino, makakasama niya si Trump sa pag-aabot ng trophy sa magiging kampyon ng kompetisyon. Hindi pa nakakadalo si Trump sa anumang laban ng World Cup ngayong taon. Isinasagawa ang World Cup sa Estados Unidos, Canada at Mexico kung saan 78 sa mahigit 100 mga laban ay ginaganap sa US. Inaasahan naman ang pagdalo ni Trump sa final bilang bahagi ng pagtatapos ng pinakamalaking torneo sa football. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Scotland, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang araw. National News. Hindi maaaring desisyonan ng Clerk of Court ang hiling ng House Prosecution Panel na buksan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Anila ang pagpapasya ay nasa impeachment court at hindi sa kanila. May humahataw na balita si Jed Narisina. Mananatiling selyado muna ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Atty. Manasseh Carpio. Ito ang inihayag ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Atty. Renato Bantog Jr. nang matanong tungkol sa naging hiling ng House Prosecution Panel na buksan ang nasabing box. Ang naturang kahon ay hindi binuksan noon sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa non-disclosure provision sa National Internal Revenue Code. I wouldn't want to preempt any decision on that. There's no set and definite rule for that, but it's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box. Paliwanag ni Atty. Bantog Jr., ipapaalam niya muna sa impeachment court ang nasabing manifestation ng prosecutors at nasa pagpapasya na ng korte kung bubuksan ito bago pa man magsimula ang paglilitis sa pangalawang Pangulo sa July 6. If you ask me as Clerk of Court, sa akin box pa rin lang siya. Because its opening and the pre-marking of its contents is something that would have to be decided by the impeachment court. Whether they will decide before the convening or they will wait for the convening is an open question right now. Gayunpaman nilinaw ng Clerk of Court na kung hindi ito agad madesisyonan ng impeachment court, ay maaari pa rin naman itong buksan at markahan kahit nagsimula na ang trial proper. Ngunit sa ngayon ay hindi ito maaaring galawin hanggat walang go signal mula sa mismong impeachment court. The present status is that we have a box that is sealed, its contents unknown. To me, it's something that can be resolved by the court later on. Sa kabila ng mga ito, iniulat ni Atty. Bantog Jr. na bumilis ang progreso ng pre-trial conference matapos nilang magdagdag ng team para sa document marking. Umaasa sila maging ang prosecutors at defense
na matatapos ito ngayong araw June 25 upang mailabas na rin nila hanggang sa susunod na linggo ang pre-trial order. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ni Senator Francis Chis Escudero na wala pang desisyon hinggil sa planong pagtatalaga sa kanya bilang presiding officer sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcasts, sinabi ni Senator Escudero na maaring pagpasyahan ito na impeachment court sa darating na July 6. Wala pang ganun pa siya. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6. Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. Pero siguro nanggagaling yan dito. 5 lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Senate President Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Kiko Pangilinan, and me. 5 lang kaming abogado out of 24. Nauna nang inihayag ni Senator Panfilo Lacson na isa si Senator Escudero na sa napipisil ng mayorya na italaga bilang presiding officer sa impeachment trial dahil sa karanasan at kakayahan nito bilang isang abogado. Hataw Balita ngayon. Samantala, mariing itinanggi ni Senator Francis Chis Escudero ang paratang ng 18 dating sundalo na isa siya sa mga tumanggap umano ng maletang naglalaman ng pera na kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Sa kanyang podcast, sinabi ni Senator Chis na hindi niya ikinagulat ang pagdadawit sa kanya sa usapin dahil naniniwala siyang bahagi lamang anya ito ng tapunan ng putik sa politika. Pero giit ng senador, walang katotohanan na tumanggap siya ng maletang may pera dahil matagal na umano silang may hidwaan ni dating Congressman Saldico. Hindi na ako nagulat pero tahasan kong sasabihin hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam yan at imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hataw Balita ngayon. Patapos na ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng pagkamatay ni Rene Terbonia at Divine Adile. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, sa loob ng halos 2 linggong pag-iimbestiga, sapat na ito upang mapatibay ang kaso na maaaring isampa sa mga responsable sa pangyayari. Sinabi pa ni General Nartates na nasa 10 hanggang 11 individual ang posibleng masampahan ng kaso kaugnay ng insidente. We're accounting about more or less about 11 or 10. There is debt, no? Pagka merong debt, is there criminal liability, whether negligence and or leading to violation of the anti-hazing law kung magpupunta ron. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na wala silang itinakdang eksaktong petsa para magtungo sa kanilang tanggapan si Suspended Office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon sa NBI, bunso dito ng inilabas nilang sabpina kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon nung makaalis sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ng madaling araw. Si Benedict Samson humahataw. Hindi pa rin nakakatugon sa patawag ng National Bureau of Investigation si Suspended Office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Matatandaan na ipinasabi na ito ng NBI matapos ang Senate shooting incident at ang pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14 ng madaling araw. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay wala naman anila silang itinakdang eksaktong petsa para sumipot ito sa kanilang tanggapan. Wala kaming binano ng schedule, binibigay nga. Voluntarily and give a statement, we will more than willing to do so. Pero in the meantime, we have submitted a report to the Department of Justice for their proper disposal. Ayon pa kay NBI Director Matibag, sa ngayon ay ang binuong panel of prosecutors ng Department of Justice na ang nangangasiwa sa investigasyon kaugnay na nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13 ng gabi. At lahat kami ng involved na doon sa Senate, hindi lang nung May 13, pati yung May 11, was already interviewed by the panel of DOJ. So we cooperated on that and we leave it to the DOJ kung what will be their recommendation and findings. Kaugnay ng pag-alis ni Senator Bato sa Senado,
Kasama rin sa ipinasasabihan ng NBI ang Chief of Police ng Pasay City na si Police Colonel Joselito De Sesto, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang QH ni Senator Padilla na si Virgilio Carino. Pagtitiyak ng NBI na tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang monitoring sa mga posibleng lugar kung saan nagtatago ang senador. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Itinanggi ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lumabas na ulat na ibinalik na umano sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways ang contract signing powers. Itinanggi rin ng kalihim ang pagtalikod umano ng DPWH sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. May hataw na balita si Asher Kadapan Jr. Mali ang pagkakaintindi ng naglabas ng artikulo kaugnay ng Department Order No. 74 na inirelease ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong June 10. Ito ang inihayag ni Public Works Secretary Vince Dizon kasabay ng isinagawa nitong inspeksyon sa Padre Faura Pumping Station sa lungsod ng Maynila kahapon araw ng Miyerkules. Sa naturang ulat, muli na umanong pinayagan ng kalihim ang mga opisyal ng DPWH na lumagda at magproseso ng mga transaksyon kaugnay ng mga proyektong pang-infrastruktura. Paglilinaw ni Secretary Dizon, walang kinalaman ang inilabas nilang kautusan sa naturang issue. That has nothing to do with official signing sa baba. It has something to do with a USEC that was a OIC and is now a full-fledged USEC. It has nothing to do with that. So I don't know where that came from. So, siguro just a lack of understanding of DO 74, and I think we already issued a statement there. So it has nothing to do with that. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DPWH, itinanggi rin ng ahensya ang mga ulat na hindi nito sinunod ang mga rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa halip nila ay patuloy pa rin ipinatutupad at isinasaalang-alang ng kagawaran ang mga mungkahi ng komisyon. Paliwanag ng DPWH, ang Department Order No. 74 ay tumutukoy lamang sa mga transaksyong may kinalaman sa financial management sa Central Office. Sa ilalim ng kautusan, ang pag-aproba ng Notices of Transfer of Allocation o NTA ay inilipat lang mula sa Assistant Secretary patungo sa Undersecretary for Support Services. Layo nito na higit pang mapalakas ang oversight sa pag-aaproba ng mga transaksyon sa ahensya. Tiniyak ng DPWH na simula pa 2025 ay nananatili ang kanilang pangako para sa transparency at sa mga reforma sa pamamahala. Samantala, inilahad ni Secretary Dizon na nasa 17 mga pumping stations ang hindi gumagana simula nang magsimula siyang maitalaga sa DPWH. Taliwas ito sa pahayag ng ibang ahensya ng pamahalaan na gumagana na umano ang lahat ng 71 pumping stations sa Metro Manila. Ngunit paunti-unti na rin anya itong naisasaayos kabilang na ang Remedios at Abad pumping stations na parehong nasa kahabaan ng Rojas Boulevard na target maging operational sa susunod na buwan. Habang naisaayos na ang Padre Faura Pumping Station na isang taong hindi gumagana dahil sa makapal na putik at basura na nakabara sa malalaking pipes ng pasilidad. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station sa Metro Manila, sinabi ng DPWH Secretary na mahalaga na matukoy kung sino ang talagang dapat na mga siwa sa operasyon ng mga ito. So, ang gagawin na lang, pag naayos, makikipag-usap tayo sa MMDA at sa LGU, kung sino ang willing na mag-take on, mag-operate, mag-maintain, ipapasa na natin, finally. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Sa kasalukuyan, mandato ng MMDA na pangasiwaan ang operasyon ng mga pumping stations sa Metro Manila. Ngunit ilang taon na rin pinag-uusapan ang pagpapasa ng management nito sa mga nakasasakop na local government units sa rehiyon na siyang mas naaapektuhan at binabaha kapag nagkakaroon ng aberya sa operasyon ng mga pumping station. Asher Kadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Ipinapanukala ng Commission on Elections na itaas ang honoraria na ibibigay sa mga guro na magseserbisyo sa idaraos na Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na Setyembre. Ayon sa komisyon, ito ang unang pagkakataon na igagawad nila ang pinakamataas na honoraria sa mga guro. May hataw na balita si Dante Amento.
Hindi madali ang trabaho ng guro tuwing eleksyon. May kaakibat ito na panganib sa kanilang buhay sa pagganap ng tungkulin. At bilang ganti sa kanilang pagsiservisyo, inianunsyo na ng Commission on Elections o COMELEC na madaragdagan ng 3,000 pesos ang kanilang matatanggap na honoraria para sa mga magsisilbi sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Maliban sa additional 2,000 pesos, across the board, kasama ang mga principal, kasama yung mga support staff na maglilingkod, ay may dagdag pang 1,000. So magiging 3,000 ang dagdag na honoraria ng mga guro. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong uri ng dagdag na honoraria bilang pagkilala sa kahalagahan ng makasaysayang halalan. Tiniyak naman ng COMELEC na sapat ang budget ng komisyon para dito. So first time po may ganyan, sapagkat una gusto po naming bigyan ng karampatan naman lang na matatanggap ang mga guro, lalo pa na ito'y kauna-unahang parliamentary election. Bukod sa usapin na bayad, patuloy din ang monitoring ng COMELEC sa kalagayan at integridad ng mga school building sa Bangsamoro upang masiguro na ligtas ang mga ito para sa mga guro at butante sa araw ng halalan. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Simula ngayong araw, June 25, hindi na maaring gamitin ang SMS at email, one-time password o OTP para sa mga high-risk na online financial transactions. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, papalitan ito ng mas matitibay na paraan ng pagbiberipika tulad ng biometrics at iba pang advanced authentication systems. Sa klaw ng bagong patakaran, ang mga malalaking bangko, digital banks at ilang e-wallet operators na may mataas na bilang ng online transaction. Layunin ng BSP na mas maprotektahan ang mga customer laban sa panluloko at mapanatili ang kaligtasan ng digital payment system sa bansa. Weather News. Dalawang bagyo po ang binabantayan ngayon ng Pag-asa na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PARA. Ayon sa Pag-asa, lalo pang humina ang bagyong Francisco habang ang bagyo sa labas ng PARA ay hindi pa nakakaapekto sa bansa sa ngayon. Alamin po natin ang latest mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Una po yung bagyong Francisco na may international name na Mekala at yung tropical storm naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility, tropical storm na may international name na Higos. Ngayong araw po ay Huwebes, June 25, 2026. Unahin po muna natin yung update dito sa bagyong Francisco. Kanina nga pong alas 2 ng umaga ay mas humina pa itong bagyong Francisco at nag-downgrade na nga bilang isang severe tropical storm category na lamang. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Francisco sa layong 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay pong hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung mapapansin nga po natin, mas maninipis na po yung mga kaulapan nitong bagyong Francisco at nakakaapekto na lamang sa Batanes at sa may Babuyan Island. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan na sinamahan din ng mga malalakas na hangin. Other parts naman po ng Luzon, maging dito sa western section ng Visayas, patuloy pa rin po yung epekto nitong habagat o southwest monsoon. So malaking bahagi nga po ng Luzon, expect po natin yung makulimlim na panahon. Meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, maging dito rin po sa may western Visayas. But other parts of the country naman po, expected natin yung partly cloudy to cloudy skies lamang, although possible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ayon po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Francisco, inaasahan nga po natin patuloy po itong kikilos pa northeastward patungo po sa may Ryukyu Islands ng Japan. And expected natin makakalabas na po ito ng ating area of responsibility possible this afternoon o mamayang gabi. At
Within the next 24 hours, papunta na nga po ito sa may Ryukyu Islands at posible na nga pong mas mag-downgrade pa bilang isang tropical storm category na lamang. At aside naman po dyan, sa ngayon nga po ay meron pa rin pong nakataas na wind signal number 1 sa may Batanes. Ngunit habang papalayo na nga po itong bagyo ay expected din po natin sa susunod na mga bulletins natin ay malilift na o tatanggalin na din po natin yung ating wind signal sa Batanes. Ngunit sa ngayon doble ingat pa rin po dahil malakas pa rin po yung hangin dito sa may Batanes and also meron pa rin pong mga pabugso-bugsong hangin dito po sa may northeastern section ng Cagayan. Other parts naman po ng ating bansa, meron din pong mararanasan ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ngayong araw, most of Luzon, maging sa may Panay Island, Negros Occidental and Northern Samar, meron pong mararanasan na mga pabugso-bugsong hangin. And bukas naman po, patuloy pa rin po kasi yung epekto ng habagat hanggang Sunday. So expect natin by tomorrow sa may Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, and Camarines Sur, meron pa rin pong mga bugso ng hangin dulot ng habagat. And then by Saturday, expected pa rin po natin ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa may Lubang Island. So kung mapapansin nga po natin, masihina din po yung epekto ng habagat sa ating bansa habang papalayo yung ating Bagyong Francisco. Ngunit sa mga pag-ulan naman po, ngayong araw, expected pa rin po natin within the next 24 hours, maaaring makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall yung ating mga kababayan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. But yun nga po, aside po dito sa mga lugar na ito, ay meron pa rin pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and pati sa may Western Visayas. So itong mga 50 to 100 millimeters of rainfall ay maaari pong magdulot ng mga localized floodings and also dahil saturated na po yung mga kalupaan natin dito sa mga nabanggit na lugar, maaari din po tayong makaranas ng mga pagguho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan. By tomorrow, the same din po na mga locations ay maaari pa rin po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. So doon pa rin po sa Zambales, Bataan, and sa may Occidental Mindoro. But by Saturday, expected nga po natin na masihina ang epekto ng habagat. So sa may Bataan na lamang po yung may nakataas tayo na weather advisory. So yun nga po, posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by this time, meron pa rin pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning, ngunit nasa katamtaman hanggang sa maalon yung expected natin na karagatan dito sa may northern and eastern sections ng northern Luzon. Samantala, sa other parts naman po, sa ibang seaboards naman po ng ating bansa, nasa Banayad hanggang katamtaman na lamang po yung ating mga pag-alon. Although, possible pa rin po yung hanggang 2.1 meters na pag-alon sa other parts of the country. Para naman po dito sa binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Higos, ito po'y nasa labas pa ng ating area of responsibility at hindi naman po nakakaapekto sa bansa natin sa ngayon. At sa ngayon nga po, huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers, silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin, may taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west-northwestward at maaaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga. Ngunit habang papalapit nga po ito sa ating PAR, ay naasahan natin mas hihina po ito at maaari nga po mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang within the next 36 hours. At kikilos po ito
pa-northeastward patungo sa karagatan sa south of Japan. Yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Patuloy lamang po kayong mantabay at mag-monitor sa mga social media account ng UNTV News and Rescue at ng DOST Pag-asa. Matapos ang magkakasunod na kaso ng karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante, mainit ngayong pinag-uusapan ng panukalang amyenda sa Juvenile Justice Act kung saan iminumungkahi ng ilang mambabatas na ibaba pa ang edad ng mga minor de edad na dapat managot kung nagawa ang krimen. At para po talakayin niyan, makakausap po natin ngayong umaga si litigation lawyer and practitioner na si Attorney Bon Caluag. Magandang umaga po, Attorney Caluag. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Magandang umaga, Sir Sherwin. Magandang umaga sa mga tagapakinig at nanonood ng UNTV. Ayan. Attorney, para mo sa aming unang katanungan, tungkol saan po ba at ano-ano po ang pangunahing probisyon na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act? Okay. Ang ating Republic Act 9344 o ngayon ay naamyendahan na Republic Act 10630 ay ang batas na nagtatakda kung paano itatrato ang sistema ng katarungan ng mga batang nagkasala o kung tawagin natin ay children in conflict with the law. So layunin nito na tignan kung sa halip ba na ikulong sa regular na ordinaryong bilangguan ay i-rehabilitate o itatakda rin kung ano yung mga pananagutan base sa edad at kakayahang maintindihan yung maling nagawa nung batang tinatawag na children in conflict with law. Ayun. Attorney, paano po yung panawagan ngayon ng mga magulang, ng mga batang nasawi sa pamamaril na kung hindi daw mapapanagot yung dalawang bata na namaril, ginigit po nila na dapat makulong yung kanilang mga magulang. May ganito hubang nakasaad sa ilalim ng ating batas? Naku, as much as naiintindihan po natin ang damdamin ng mga naiwan at mga magulang ng biktima, hindi po maaaring makulong sa krimen ang kanilang mga magulang kasi nga po ang pananagutang kriminal ay personal dito sa ating batas. Kahit po sa Revised Penal Code po o ito man ay sa Juvenile Justice and Welfare Act, personal po ito at ang maaari lang mahatulan ay kung sino yung gumawa. Ngunit, hindi ibig sabihin po na wala ng pananagutan. Meron pa rin pong pananagutan kung tawagin ay civil liability o pananagutang sibil sa pagbabayad ng danyos o pinsala po. Yun po ba yung mararanasan ngayon na attorney nung pong may-ari ng mga baril na ginamit nitong dalawang minor de edad? Yung sa may-ari naman ho ng baril, maliban po sa kapapayaan nila nung sa pagkakahawak ng baril, maaari pa ho sila makasuhan ng administratibo o halimbawa ho ay mayroon din kung kaakibat itong kasong krimen kung talagang mayroong kapababayaan o halimbawa mapatunayan na mayroon silang naging parte kung bakit talaga namang nakahawak ng baril itong dalawang minor de edad na akusado sa kasong pamamaril. Ayun. In terms of discernment naman, attorney, ano-ano po yung mga tinitignan po nating factors para ma-consider na talagang aware o walang kamalayan yung pong isang minor sa nagawa niyang krimen? Ayan. Ang discernment o kung tawagin na o tinatawag nating kamalayan o kaalaman kung tama o mali ang kanyang ginagawa, dapat po nating tinitignan po ng korte diyan is yung hindi lang talino ang tinitignan po nito ay yung kilos bago, habang at pagkatapos ng krimen. Nagtago ba bata? Sinubukan ba niyang burahin ng ebidensya? O kaya meron ba siyang ibang ginawa o pinag-isipan ba niya bago man niyang gawin ang krimen? Paraan ng pagkakagawa niya, pinano ba niya o biglaan lang to? O kaya i-evaluate din po ito ng mga eksperto tulad ng psychology, psychiatrist, titignan ng background ng pamilya, takbo ng isip ng bata para masabi na alam ba niya yung ginagawa niya sa aktong panahon na ginawa niya yung krimen. Ayun, meron ho kasing balita na pinapakita na
Meron pong palitan pa po ng text message itong dalawang batang namarili, attorney. Ayan, yan ay isang mga factor na titignan ng ating korte ng hukuman kung alam ba ng bata. Kasi kung mapapatunayan na pinagplanuhan, alam ng bata, nakita ng bata na ito ang dapat gawin niya, may mga text message na ganyan, maaari kung makikita ng hukuman na may discernment nga siya. At ang treatment sa kanya ay maaaring iba kumpara sa treatment ng walang discernment. Lalo sa 15 years old na akusado natin. Kung sinasabi naman po, attorney, na may depresyon ng isang bata na nakagawa ng krimen at siya po ay nasa above 15 years old, na automatic po ba na hindi siya pwedeng atangan ng anumang pananagutan? Nako, yan po ay isang maling konsepto po. Dahil po hindi otomatiko na may depression ang akusado na nasa 15 years old pataas, ay maaari nang sabihing wala na siyang pananagutang krimen, no? Dahil po ang tinatawag nating insanity hindi equivalent ng depression. So matitignan pa rin po kung yung depression ba ay naging dahilan para hindi niya maunawaan yung tama o mali. Kasi kung alam naman niya may depression nga siya, ngunit kung ginagawa niya yung krimen or bago ginawa niya yung krimen, alam niya naman niya yung tama o mali, may kamalayan siya, mananagot pa rin po siya sa batas. Opo, tsaka kailangan pa rin patunayan na kung talagang may depresyon, kasi madaling sabihin na ganun po, hindi po ba, attorney? Ayan. Tama po, Sir Sherwin. Kasi mahirap po na pwedeng may mga sabi-sabi lang. Kaya po meron tayong mga nasa batas din po natin yan na ang magsusuri nito ay ang mga eksperto. Tapos po, ang huling may sabi kung may discernment o wala ay ang ating mga hukuman. Ayan. Attorney, umiinit po ngayon yung usapin na ibaba ang criminal age liability at the age of 10, ang pinakamababa. Ano po ang take nyo po dito? Nako, napakainit na usapin nga yan, Sir Sherwin. Pero para sa akin, ang hamon po talaga dito is tignan lang, balansehin, lalo ng ating mga mambabatas. Balansehin ang seguridad ng publiko at ang kapakanan ng bata. Kasi yun naman yung tinitignan natin sa juvenile justice, no? So kung titignan sa siyensya, ang utak ng 10 taon, kailangan tignan, mature na nga ba to? May bigat na ba yung kanyang aksyon? Kailangan kumonsulta sa mga eksperto. Suportado rin ba na ito ng datos? Like kung halimbawa po, gano'n ba karami yung crime rate na masasabi natin nagagawa ng mga below 10 years old? Kung gano'n po ba karami, meron na nga bang dahilan para ibaba. Pero kung halimbawa naman ay hindi man gano'n karami, baka sa ibang anggulo tayo tumingin. Halimbawa ang epekto ng paggabay ng magulang, kakulangan ng suporta ng gobyerno para mailayo ang kabataan sa krimen, o maaaring epekto ng social media sa mga kabataan. So pwedeng iyon ang tignan imbis na ang pagbaba ng edad ng pananagutan. Depende ho. Kaya sa akin, dapat ito ay base sa objective evidence at saka po sa datos na makukuha rin sa mga eksperto po. Ayan, maliwanag po. Ang paliwanag ni attorney. Attorney, baka meron ho kayong mensahe sa mga o kaya mga gusto po ninyong maibahagi pa tungkol po dito sa usapin ng juvenile justice law. Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo. Ayan. Ito pong usapin na po ng Juvenile Justice Welfare Act. Lalo po itong mainit na balita tungkol dun sa dalawang batang naging akusado natin. Sana ho ay ito'y tignan natin maliban lang sa nangyaring krimen, tignan ho natin ito sa mas malawak na pananaw. Ano ho ba yung mga bagay na dapat tignan? Like ang pagkukulang ba ng estado o ng gobyerno na suporta ang ating mga kabataan? May kakulangan ba tayo sa edukasyon? O may kakulangan ba tayo sa pagpigil sa epekto ng social media? So, malawak pong diskurso siya at sana ho doon siya tignan sa anggulong yon maliban sa kaysa ho sa paghuhusga o paglalabas ng hindi fake news kumbaga na ating nakukuha ngayon sa ating social media. Yun po. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Bon Caluwag, at magandang umaga pong muli sa inyo. Maraming salamat, Sir Sherwin. Magandang umaga rin po. Sa pagpapatuloy
Patuloy naman po ng umihigpit at umiinit na labanan sa UNTV Volleyball League Season 4. Marangkada na sa final round ng PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters matapos masecure ng Health Insurers ang panalo sa huling araw ng semifinals kahapon. Samantala, muli namang magtatapat ang COMELEC Suffragettes at PNP Lady Patrollers para sa battle for third. May humahataw na balita si Mia Alonso. Matapos ang mahigpit na laban sa UNTV Volleyball League kahapon, kompleto na ang championship match-up na maghaharap para sa finals ng Season 4. Sa unang sagupaan sa first game, nagpakita na ng matinding kumpiyansa at mataas na moral ang PNP Lady Patrollers upang muling umabante laban sa COMELEC Suffragettes. Subalit sa unang set ng game, mabilis ang pag-arangkada ng COMELEC sa laro, naging mahigpit ang kanilang depensa sa net at mabilis na nasasalag ang bawat pag-atake ng PNP. Bagamat patuloy ang mga pagdikit sa puntos ng PNP, matatag ang motibasyon ng COMELEC na maipanalo ang laro. Nakuha ng Suffragettes ang unang set sa score na 25-20. Kapansin-pansin naman ang muling pagbawi ng PNP sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagbuo ng opensiba at depensa. Sa second set, hindi na nagpabaya ang PNP na magkaroon ng malaking lamang ang COMELEC. Sa bawat pag-abante sa puntos ng Suffragettes, mabilis naman agad na dumidikit ang Lady Patrollers dito. Kaya naman sa huling bahagi ng ikalawang set, naging crucial para sa COMELEC ang nagawa nilang puntos mula sa kanilang errors na nagpaabante lalo sa Lady Patrollers. Mula rito, tuluyan ang nagbago ang takbo ng laban at dumiretso na ang panalo ng PNP sa second set sa score na 25-22. Sa third set, halos hindi na rin nakahabol ang COMELEC kaya't mabilis na tinapos ng Lady Patrollers ang third set sa score na 25-12. Isang panalo na lamang para sa PNP upang baligtarin ang sitwasyon ng kanilang standing laban sa COMELEC. Pero sa huling set, desidido pa rin sa paghabol ang Suffragettes sa bawat rally. Subalit napanatili ng Lady Patrollers ang kanilang momentum, concentration at composure hanggang sa tuluyan ng makumpleto ng kupunan ang kanilang panalo sa score na 25-22. Itinanghal namang best player of the game si Pinky Salavante na nakapagtala ng 11 puntos mula sa kanyang 9 attacks, 1 block at 1 service ace. Ang sabi ko, ipanalo natin ng straight set or 4 set. Pag natalo tayo, laglag kami. Confident ako sa mga player ko na ang laro nila ngayon, ginawa naman nilang lahat para makapasok kami. Isa sa inaasahan ng PNP Lady Patrollers ang magiging resulta ng laban ng PhilHealth Health Insurers kontra BFP Lady Firefighters dahil dito nakasalalay ang kanilang pag-abante sa championship. Subalit sa second game nagpakita ng gigil, palaban at matinding performance ang PhilHealth dahil para sa kanila malaki ang nakataya sa labang ito. Sa team standing, nasa third winning column ang PhilHealth Health Insurers habang nangunguna naman sa ranking ang BFP Lady Firefighters. Kaya naman ang resulta ng kanilang paghaharap ang siyang magdidikta kung matagumpay na masiselyuhan ng PhilHealth ang kanilang pag-abante sa championship o tuluyan silang malalaglag para sa battle for third kontra COMELEC na siya namang pag-abante ng PNP sa finals para harapin ng BFP. Kaya sa unang set pa lamang ng game, nagpakita na ng intensity ang PhilHealth Health Insurers. Naging matindi ang bawat rally, habulan ng puntos at palitan ng depensa at atake ng dalawang grupo. Malinaw para sa PhilHealth na ito ay isang must-win para sa kanila, kaya naman tuluyan ng ipinanalo ang unang set matapos isarado sa score na 25-23. Hindi na binitawan ng kupunan ng kanilang momentum sa game at sunod-sunod na ang naging pag-arangkada ng health insurers sa puntos. Kaya naman bagamat hindi naging madali ang kanilang pakikipagsagupaan kontra BFP, tagumpay pa rin nilang naipanalo ang second set sa score na 25-22. Sa third set, hindi naman nagpabaya ang BFP Firefighters at muling nakipagtapatan sa mahahabang rally ng kalaban. Isang panalo na lamang para sa health insurers at masesecure na nila ang pwesto sa finals. Subalit siya namang pag-arangkada ng BFP na nagtulak sa laro para umabot sa extended set.
Hindi naging madali para sa PhilHealth health insurers ang makalusot sa mahigpit na depensa at matinding opensiba ng BFP Lady Firefighters upang makuha ang crucial na 2 puntos na panalo. Sa huli, nagawa pang maagaw ng BFP ang third set sa score at 27-25 na siyang pumigil sa dapat sanay straight set win na ng PhilHealth. Gayunman sa huling yugto ng laban, hindi na pumayag ang health insurers na makabawi pa ang BFP. Muli nilang nakontrol ang laro at tuluyan ng dinesisyonan ang kanilang kapalaran matapos tuldukan ng fourth set sa score at 25-16. Dahil dito, naselyuhan ng PhilHealth ang kanilang inaasam na pagpasok sa championship round. Itinanghal namang best player of the game si Renilyn Raterta mula sa kanyang 5 attacks at 2 service ace na nagresulta ng kabuuang 7 puntos. Satisfied naman sa nilaro ng mga player. Nagawa naman lahat ng mga pinag-practicean, lahat ng pagod, tsaka yung hirap na sinakripisyo rin nila. Good luck, sama-sama tayo sa finals. Papasok tayo finals na isang team pa rin. Sa panig naman ng Lady Firefighters, ramdam ng kuponan ang naging gigil at kumpiyansa ng PhilHealth sa naging match nila. Kaya naman sa kanilang muling paghaharap sa finals at tuluyang pag-abot sa championship, muling maghahanda ang team para sa isa na namang matinding pakikipagsagupaan. Ang finals, mahirap makapunta ng finals pero kailangan namin trabahuhin kasi hindi pa kami nananalo dito. So yun yung motivation namin. Sa team namin, yung mga sumusuporta sa amin, wag pong magsawang sumuporta. Lalo dito sa mga players na wag magsawang maglaro at tsagain lahat ng ginagawa. At sa pinakabagong team standing, mula sa mahigpit na labanan sa semifinals, panibagong yugto naman ang sisimula ng 4 na koponan habang papalapit na ang pagkilala sa susunod na kampyon ng Season 4 ng UNTV Volleyball. Abangan sa July 8, 2026 ang huling pagtatapat ng PNP Lady Patrollers at Comelec Suffragettes para sa isang winner-take-all na battle for third. Nasusundan na muling paghaharap ng PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters sa pagbubukas ng kanilang championship series. Tutukan ang kaabang-abang at humihigpit na paghaharap ng mga natitirang koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Sa kabila ng kaba at karaniwang takot sa karayom, maraming first-time blood donors ang naglakas loob na makiisa sa malawakang bloodletting activity ng Members Church of God International o MCGI. Para sa kanila, napawi ang kanilang takot ng kahalagahan ng pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng isang simpleng donasyon ng dugo. May humahataw na balita si Gladys Tuwapi. Mga seasonal needs po tayo, like tulad ngayon na rainy seasons po, papasok na naman ng dengue season, so mas malaki po ang demand. Patuloy na tumataas ang pangangailangan sa dugo sa mga ospital dahil sa mga emergency cases, operasyon, mga pasyenteng may cancer, dialysis at iba pang karamdaman. Ayon kay Dr. Aurelia Navarro ng Baguio General Hospital and Medical Center Blood Bank Center, lalong tumataas ang demand sa dugo tuwing panahon ng tag-ulan dahil sa pagdami ng mga kaso ng dengue at iba pang sakit. Sa kabila nito, patuloy namang may mga Pilipinong handang magbigay ng dugo upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa isinagawang simultaneous blood donation activity ng MCGI sa iba't ibang bahagi ng bansa, kapansin-pansin ang pagdami ng mga first-time blood donors. Marami sa kanila ang umaming kinabahan sa una, ngunit hindi ito naging hadlang upang makibahagi sa adhikaing makapagligtas ng buhay. Guminhawa po yung aking pakiramdam. Bilang first-timer, ang dugo po ay buhay. Bawat patak po ng dugo, pag-asa ng iba. Isang kagalakan po sa akin na makapag-donate ng dugo dahil ang pag-donate po ng dugo
isang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa kapwa. Naintindihan ko po yung kahulugan ng pagbibigay ng dugo o pagdodonate po sa bagay na ito. Kaya po nung malaman ko po na hindi lang po siya basta-basta, biblical po siya na kapag po nagdodonate tayo ng dugo, nakakapagduktong pa po tayo ng buhay sa ibang tao. Una, kinakabahan po ako na first time po kasi mga nakaraan, wala naman po akong interest mag-donate. Nung naintindihan ko po, sinamantala ko na po yung opportunity. Ayon sa mga bagong donors, mas naging makabuluhan ang kanilang paglahok nang maunawaan nila ang malaking maitutulong ng isang bag ng dugo sa mga pasyenteng nangangailangan. Para naman kina Ramel Trino at Jeriel Gariba, napalitan ng kasiyahan ang kanilang kaba nang maisip nilang maaari silang maging dahilan upang may mailigtas na buhay. Una, kinakabahan din bro siguro sa tusok din ng karayong, sa tulong at awa ng Diyos, pinush ko na kasi kahit may konting kaba sa pagdunay ko ng dugo. Siyempre, una-una sa isip ko talaga is makatulong po ko sa kapwa ko, sa kapatid. Yun po, at least, kung ano man yung po yung lakas ko, at least kung anong lakas ko, may bibigyan ko rin po sila ng lakas. Yung experience ko na po is, syempre natural, kinakabahan po. Pero natatakpan naman po ng saya kasi ayun, feeling ko po nabigyan po ako ng pagkakataon na makagawa po ng mabuti, makapag-donate po ng dugo at makatulong po sa kapwa-tao. Masaya po kasi magagamit po yung dugo ko na makapagligtas po ng mga kapwa-tao. It's like an honor for me to do something like this. Anila, isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataong makatulong sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Samantalang malaki naman ang pasasalamat ng mga blood banks sa mga organisasyong tulad ng MCGI na patuloy na nagsusulong ng mga blood donation drive. Ayon kay Arlene Cachuela ng RPHS Margarito Duavit Blood Bank, malaking tulong ang mga ganitong aktibidad dahil araw-araw ay maraming pasyente ang nangangailangan ng dugo. Kasi kailangan po talaga namin yung mga ganitong organizations or lalo na yung mga religious organizations din po. Hindi naman po lahat talaga gustong mag-donate. Napakalaking tulong po namin na yung mga members po ng MCGI. Talagang aware po sila sa blood donation na magiging malaking tulong po ito sa mga pasyente po. Sa sobrang dami rin po talagang nangangailangan. Yung collections po namin ng ganitong karami, almost, kasi po every day parang nasa 30 po talaga yung aming na-out na blood. So yung mga kababayan po natin, hindi naman po yung konting sakit po pero makakatulong po kayo ng malaki sa mga may sakit. Habang patuloy ang pagtaas ng pangangailangan sa dugo sa mga ospital, nananatiling mahalaga ang pagkakaisa ng mga volunteer at organisasyon sa pagtitipon ng sapat na supply. At para sa maraming first-time donors, ang isang pagtusok ng karayom ay maliit na sakripisyo kung kapalit nito ay pag-asa at panibagong buhay para sa iba. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 51, Talatang 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Hoy, batiin ko lang po ang aking unika iha. Happy birthday. Ayan, kasama ko ngayon dito sa studio, kaya lang nasa babae. Tulog. At siyempre sa ating pong mga suki, sino po dyan yung aking tita Nene La Pastora. Happy viewing din kay Brad Rowens Cruz, ang aming ninong. Ganon din si Sally at ang kanyang mga anak. At si Jerickson Bunyag, si Christian Lopez, tsaka yung kanyang may bahay, si John. Kasama rin po natin dito. At yung mga kapatid po natin ngayon dyan sa Marikina at Convention Center, ay binabati din po natin. Ayan. At syempre, Ani, happy Brethren Day sa lahat ng mga kapatid sa MCGI sa buong mundo.
Happy SPBB din, advance. Ayan, happy Sa ating mga SPBB. kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre kay Kuya Daniel Rason at kay Ate Arlene. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Of course, babatiin ko rin si Joan Nano. Siyempre, ang ating EP, Joan, maraming salamat sa iyo. And of course, kay Sarah. Sarah, thank you. Kasama dyan si Conrad. Of course, maraming salamat, JC. Kasama si Belinda at saka si Rodrigo. Kasama din po si... Ayan. Si... Justin, maraming salamat. Of course, narito si Races, kasama rin po si Ian. Mga kasama natin sa IT, maraming salamat din kay Arian Cheka, kasama si Cardo at sa Kadian din po. Luwel, maraming salamat, enjoy. Oh, of course, sino? Races, nasabi ko na. O sige, mga kasambahay, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.